Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu شهادة أداخرها اليوم الإنعام والإحسان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم إننا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى عمل به ونعوذ بك اللهم من العلم لا ينفع وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين يا سميع الدعاء أما بعد أيها الأحبة في الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويجعل هذا اجتماع قبل أن نتفرق أن يبارك لنا فيها وأن يتوب علينا وأن ينفعنا بما سمعنا في هذا الوقت الذي نحن نستمع فيه limardatillahi azza wa jal. Mga kapatid sa Islam, tayo ay tunay at lubusang palagi ang nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyaya na nakikita, hindi nakikita, tinatamasa natin dito sa sanglibutan na ito, na siyang alam natin ang ating buhay dito sa mundong ito ay panandalian ng oras. Saglit lamang ang ating pagdaan dito sa mundong ito at tayo ay may layunin sa mundong ibabaw na kung bakit tayo ngayon ay nandirito. Kung tatanungin kayo mga kapatid, siguro marahil sa buhay natin mayroon tayong yung mga gustong-gusto natin na pinag-uuna-unahan ng bawat isa sa atin. Na magkaroon siya, makipagpaligsahan ka. Di ba? Meron ba? Wala. O nakangangalang tayo, hahayaan lang natin na may mahulog o wala. Nakikita mo yung mga iba, ang dami-daming meron sila. Tapos ikaw, wala lang. Nakaupo lang at ayaw mo makipag-unahan at ayaw mo maghanap. So meron ba tayong mga gustong mga inahanap-hanap na marating at magkaroon tayo? Mga kapatid, ikaw Muhammad, ano yun? Palagay mo, uy, Masya Allah, Alhamdulillah, nakabalik ka na. Pilipinas, Masya Allah. Ano yung palagay mo bro? Na ganun tayo, na gusto natin mayroon tayo na nakikipagpaligsahan tayo. Hindi po may iwasan kasi minsan pag meron pong may nakita ka na sa ibang tao, parang mapipil mo, parang gusto mo rin mag- Oh, yun yung sinasabi na sana all. Di ba? Oh, di ba Yahya? Sana all. Sana all katulad mo, 4 ang kanyang cellphone. At Masya Allah, nakakaingit bro, lahat ginagamit sa da'wah. Panglima na. Panglima. Saan mo naman yan makikita? Dito lang yan sa Second Industrial Islamic Center. One of our brothers, Masya Allah, he's using his 5 camera only for da'wah. Magsasaksi yan sa'yo bro sa araw ng paghukom. Ang cellphone na ito, kung saan natin ginamit, iwallah, magsasaksi sa atin saan natin ginamit. Kabutihan o kasamaan. So, mga kapatid, itong ating paksa ngayong hapon na ito,
ay tungkol ito sa lahat tayo ay gusto natin ito na nagkakaroon tayo, na pinagpapaligsahan natin. At ito rin ang dahilan kung bakit tayo nandito sa Saudi Arabia. Pera. Ha? Bro, is it true, Abdullah, that why we are here in Saudi Arabia, why we are overseas, I'm sorry, OFW, only for those who are Filipino. OFW, overseas Filipino workers or foreign workers. Foreign workers, not only Filipino. So you are one among those, OFW. So if you were about to ask why you are here, can I know? We may know something. What do you think? Abdullah, why? Because? Oh, mashallah. Oh, siya to be close to God. Ikaw pera. Oh, ano pa? Kaalaman, very good. Bakit? Walang paalaman sa Pilipinas, sa Mindanao. Tigasan ka sa atin? Oh, Cotabato. Nginto sa Cotabato. Dabo na madrasa. Marakal ni madrasa. Napalunod ka dun sa madrasa. Marakal. Oh. Oh, dahil sa pera. Pera at kaalaman. Di ba? It's because of money. It's because of we are looking for the risk. Ito yung paghahanap ng ating mga biyaya. Ang hindi natin minsan na nauunawaan ng lubusan, ang akala lang natin kasi sa biyaya ay dahil sa pera. Pero datapwat hindi lang ang sinasabing biyaya ay ang pera. And I agree, whether you believe it or not, money cannot buy happiness. How many people around the globe, they are rich, they are very known to among those who are very influential. Even they consider themselves they are the most powerful man on earth. And I swear to the one who created us, wallahi, you cannot find the so-called peace and tranquility in their mind, in themselves. Totoo yan. Dahil hindi sukat na tayo ay para maging masaya ay dahil sa pera. Ngayon mga kapatid, ayahan natin na ibahagi sa inyo ang mga dahilan para at bakit bumababa ang mga biyaya ng Allah. Yan ang gusto natin di ba? Paano dumarating ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang tao? Okay, nandoon tayo sa sinasabi ng mga matatanda, nandoon tayo sa sinasabi ng pangkaramihan, kailangan mayroong tiyaga, mayroong sipag, at mayroong determinasyon. Yan ay according sa may mga experience sa buhay. Tiyaga at sakripisyo, isa na yun di ba? Tiyaga at saka sakripisyo, sipag. Kaslan, hada mushkila, hada inta kaslan. Pag ikaw ay tamad, mahirap ka magtagumpay sa buhay. Totoo yan. Pangatlo ay ang sinasabing determinasyon. Pero sa Islam, mga kapatid, kung tutunghayan natin ang mga biyaya na ito ang kung bakit natin gustong-gusto na magkaroon ng maraming biyaya, at yan naman talaga ang pinagpapaligsahan ng bawat isa sa atin, dahil ayaw natin minsan na tayo ay naiiwan. Sinong gusto niyang naiiwan? Wala. Maglakad lang tayo, mag-hajj tayo. Pag nauna yung iba, bro, grabe yun, iniwan tayo. Sasama ng loob mo, Abdullah, iniwan ka na. Pagal-pagal mo kasi maglakad, meron kang arthritis. So, nauna sila. So, pag naiiwan ka, ayaw mo na iniiwan ka. Ayaw mo na iniiwan ka sa ere. Abdur Rashid, di ba? Gusto natin talaga ay, samra nauna,
Di ako manbibaga na di ako pamangkalawanan. Hindi ako maiwan at hindi rin ako magpapaiwan. Tama ba yun? Magpapauna. Ibig sabihin, ako ang mauna. Kung anong meron ka, yun ang gusto ko. Ayaw ko na iwan ako. Kaya ang mga babae, ayaw nila na iniiwan sila, bro. Utang na loob, huwag nyo iwan ng mga babae. Magdagdag, pwede pa, pero huwag nyo iwan. Ngayon, puntahan natin ang sinasabing mga asbabur rizq. Awalan, wa qabla kulla shay na'rifu dhalik. As-sababur rizq ay ang sinasabing magkaroon tayo ng tunay na at taqwallahi azza wa jal. Garantiya mga kapatid, ang sino man sa Muslim na nagtataglay na may tunay siya na paniniwala at tiwala, paninindigan at takot sa Allah, tunay na siya ay hindi pababayaan ng Allah. Darating ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na hindi niya alam saan dumarating ang mga biyayang ito. Bakit? Dahil lamang sa takot sa Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ang sino man ang biyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sinasabing pagkatakot sa Allah, ay padadaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kabuhayan. Ano man ang mga pahirap sa kanyang buhay, ay lalo itong magiging madali sa kanya, na maluwag sa kanya. Maski ito'y pagsubok sa tingin ng mga tao o tingin niya sa sarili niya ang mga pahirap na ito, nadaraman niya na itong pagsubok na ito ay isang uri ng biyaya, habag at pagmamahal ng Allah sa kanya, at tinatanggap-tanggap ito ng maluwag sa kanya. Katulad ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, anumang mga pahirap, pighati, lungkot na dumarating sa kanyang buhay, alhamdulillah, alam niya at batid niya na mahal siya ng Allah at hindi pababayaan ng Allah, at ganun din ang mga nananampalataya sa Allah. So hindi ibig sabihin, bro, anong pagsubok at hirap na nararamdaman mo ay pinapabayaan ka ng Allah. Gusto niya maging malapitin ka sa Kanya. Gusto niya na humingi ka sa Kanya. Gusto niya at makita kung gaano ka tunay na mananampalataya sa Kanya. So ang takot sa Allah, mga kapatid, wallahi isa sa mga hindi ko makalimutan na laging sinasabi ng mga syuara, mga ahlu syi'r, ang mga tao na mga Arabo na magaling sa mga salawikain at sa mga balaga, ittaqillaha idha ma kunta ghafilan ya'tika bil arzaqi min haythu la tadri fakayfa takhafu al faqra wallahu raziq faqad razaqa at-tir wal hawta fil bahr faman dhanna anna ar-rizqa ya'ti biquwwatin ma akala al-asfura shay'an ma'an nisri tazulu anid dunya fa innaka la tajri idha jarra alayka al-laylu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahr. Katakutan nyo, ika, ang Allah subhanahu wa ta'ala kung kayo ay pabaya sa Kanya. Dahil kung kayo ang sinumang magtaglay ng pagkatakot sa Allah, ay bababa sa Kanya ang mga biyaya ng mga risk ng Allah na hindi niya alam kung saan dumarating ang mga biyayang ito. Bigla na lang dumarating ang mga biyayang ito. At ang sinumang isipin niya na ang biyayang ito ay dahil sa kadahilanan sa kanyang lakas, sa kanyang talino, sa kanyang pagsisikap, paano makakakain ang mga ibon sa kalawakan, ang mga isda sa mga karagatan, na walang man sino man lang na nag-aalaga sa kanila. Dahil nangangahulugan na ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sa kanyang mga nilikha. Ang sino mang isipin niya na ang tao na akala niya ay siya ay malusog, at karamihan, ilan sa mga taong malusog na sila ay namayapa at biglaan ng pagkamatay.
At yung mga tao na akala mo ay mamamatay na, ay sila pa yung umahaba ang kanilang mga buhay. Ang lahat ay nakatalaga sa bawat isa. At tapos na ang lahat. Magkaroon lang ng pananalig at takot sa Allah, ang iyong koneksyon sa Kanya. Nang sa gayon ay tunay na maramdaman ng isang alipin ang tunay na kapanatagan ng kanyang puso't isipan. Mahuwad dalil at taqwallahi azza wa jalla. Wallahi mga kapatid, ang mga naunang mga anbiya, wala silang itinuro na binitiwan na salita sa kanilang mga tao maliban sa kung sino na dapat tayo ay magkaroon at magtaglay ng takot sa Allah. Dahil ito ang susi sa paraiso. Dahil ito ang ating sandata sa kahit saan man tayo maparoon. Dahil ito ay kinaiibigan at mahal ng Allah at ng mga tao ang siyang taong na tunay na nagtataglay ng takot sa Diyos. Wala na bro. Mayroon ding isang mga kasabihan, al-mar'u idha lam yalbas libas at-tuqa taqarruba uryana wa in kana kasiya. Wa khairul libasil mar'i at-taqwallahi azza wa jal. Wala khaira liman kana asiya. Ang tao pag siya ay hindi sumuot ng kasuotan ng takot sa Diyos, ay siya ay magiging alalaong bagang hubot-hubad na nakakahiya at wala siyang saplot, na wala siyang kabutihan. At ang pinakamabuti na kasuotan ng tao ay magkaroon ng kasuotan ng pagtataglay sa takot sa Allah. Dahil walang kabutihan ang sino mang tao na makasalanan sa Allah. This is the reality. Real talk mga kapatid. At isa sa mga dahilan para tayo ay magkaroon ng taglay ng takot sa Allah ay ang palagian na pakikinig ng mga salita ng aralin sa Islam. Turo ni Propeta Muhammad, sunnah ni Propeta Muhammad, at salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nang iba mga kapatid. Sinaksihan niya ng Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ang tunay na tao na masila ang mga matakutin sa Allah ay sila yaong mga tao na may kaalaman sa Islam. May dunong na tunay na kaalaman sa Islam. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an hatta nakuna minal muttaqin. Ya Allah, hinihiling namin sa iyo, magkaroon kami at biyayaan kami ng tunay na kaalaman na ito ay aming papakinabangan na maging malapitin at maging matakutin sa iyo. Mga kapatid, ang taong maalam, ang taong walang alam, magkaparehas, abadan. Ang taong maalam, lahat ng aspeto ng buhay na ginagawa niya, alam niya, ito ay haram, ito ay may syubhat, ito ay pwede. Yung walang alam, yalla, khali wali. Lahat gagawin. Asan mafi ilm. Ganun kaalaga mga kapatid ang sino mang tunay na nagkakaroon ng tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayo, o you who believe, fear Allah that He should be feared, and die not except in the state of Islam. Die not except you are a Muslim, you are a believer. Wherever you go, you should fear Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. At ang alam natin, pagkatakot sa Allah ay ang laging palagi ang pag-aalaala sa Kanya. At alam natin na mga bagay na ito ay bibigyan natin ng hadlang para hindi tayo mapunta doon sa ipinagkaloob ng Allah na limitasyon na huwag tayong sumobra. At ito yung pagsunod sa Kanyang mga pag-utos at pag-iwas sa lahat ng angkan Kanyang mga ipinagbabawal. Hada ma huwa al-muttaqun wa inna Allah yuhibbul muttaqin. Ang lahat ng mga anbiya matakutin sa Allah. Ang mga sahabatu ridwanullahu alaihim wat tabi'un wal ulama wan nas alladhina yuhibbunumullah humul ladhina indahum sifatut taqwa. Sino yung tunay na pinakamamahal ng Allah? Ang mga anbiya. Pag ang mga sahaba, ang mga tabi'in at ang mga scholar, mga ulama na matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kung gusto mo bro na magkaroon ka na magtaglay na maraming biyaya sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, unang kondisyon ay magkaroon ka at magtaglay ng takot sa Allah. Pangalawa, magkaroon ka na sinasabing at tawakkulu ala Allah subhanahu wa ta'ala. So ano ibig sabihin ng tawakkul? Mamaan na tawakkul para magkaroon ka ng tunay na pagkaroon ng maraming biyaya.
Tawakkul walaysa tawakul. Magkaiba yung tawakkul doon sa tawakul na yung waw ay may alif. La. Tawakul, yun ang tao na nagtatawakul daw sa Allah, nananalig daw sa Allah, pero wala siyang ginagawang paraan para matamo niya ang isang bagay na gusto niya at mitihin sa buhay. Ang Islam, hadal Islam, hadil aqida, dinun wa amalun. Ito ay relihiyon at ito ay pananampalataya na may kilos, may gawa. Hindi pwede na maniwala ka lang sa Allah na wala kang ginagawa. Hindi ka nagpapatira pa, hindi ka nag-aayuno, hindi ka nagbibigay ng zakah, ayaw mo mag-hajj. Oh bro, ba't ayaw mo mag-hajj? Okay lang, kasi sinabi man ni Ustad Amrullah na mag-niya ka lang, na makakapag-hajj ka na. Importante yung niya. Bro, I didn't say that in the whole of my life. What I say is that do something, but if you were not able to do and perform something, inshallah you have reward because you have intended that you have to do something. Paano yung nag-intention ka pero hindi mo talaga gagawin? Kailangan may amal. Kailangan may kilos at may gawa. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tawakkul? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ang sino mang tunay na magkaroon ng magtaglay na magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, makakamit niya ang anumang mitiin niya sa Allah. Tunay lang na magkaroon ng tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya pababayaan ang mga taong tunay na nananalig sa Kanya. Mga taong laging nag-uugnay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tao sila ay laging mayroon silang koneksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ryan, ba't nawala ito? Yung password, pakibigay ito sa kanya. Ngayon, pangatlo mga kapatid, pagkatapos na magkaroon ka ng pagtataglay ng takot sa Allah, pangalawa ay magkaroon ka na ikaw ay may tawakul sa Allah, na tunay na pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay magkaroon ka ng ano? Ang sinasabing istighfar. Ya Allah, Ya Rabbi, min asbab ar-rizq al-istighfar. Naam, la syak. Ang palagian na ang ating dila at tayo mismo sa ating puso't isipan na lagi tayong nag-i-istighfar. Yung lagi kang nagtatawba sa Allah, lagi kang nagbabalik loob sa Allah. May nagawa kang kasalanan o wala, sasabihin mo astaghfirullah. Bakit mo sasabihin astaghfirullah? Wala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 to 100 times nag-iistighfar sa Allah. Ikaw pa kaya? Na araw at gabi nakikita mo sa cellphone mo si Kwan? Si letter A? Di ba Muhammad? Sabi, hindi ka mag-istighfar. Si Propeta Noah alayhi salatu wasalam, nung sanabihan niya ang kanyang mga tauhan para dumami ang kanilang mga biyaya. Yung mga tao na gustong dumami ang kanilang biyaya sa kanila, gustong magkaroon ng anak, gustong magkaroon ng may mga biyayang ulan para sa kanila. Noon yun hanggang sa ngayon. Wallahi mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsabi ni Propeta Noah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Sinabihan ko sila, mag-istighfar kayo sa Allah. Paramihin nyo ang inyong mga pagtatawba sa Allah, pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana ghaffara. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na siya ay mahabagin at nagbibigay ng kapatawaran sa mga taong bibigyan niya ng kapatawaran dahil sa palagian ninyo na paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istighfar mga kapatid, ito ang susi ng ating para dumami ang mga biyaya ng Allah. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا
ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Ya Rabb, Allahu Akbar. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapadala, nagbibigay ng mga biyaya sa kalangitan sa pamamagitan ng pagbigay ng ulan, patubig sa kalangitan, na pinapakinabangan sa kalupaan ng mga tao, ng mga hayop, ng lahat ng mga nilalang. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, at siya ang inyong tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ng sino mang nagpapalagian, nag-iistighfar sa kanya, ay dumarami at dumarating sa kanila ang mga biyaya na ikaw ay bibiyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga angkan, ng mga bata. Ang sinong mga hindi magkakaanak, wallahi mga kapatid, paramihin niyo ang istighfar sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagbibigay ng mga sadaka. At ganun din, bibiyayaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso. Dahil sa paramihan ninyong istighfar, susi ng istighfar, bro, ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sino ba naman ang hindi pinatawad ng Allah na hindi makapasok sa paraiso? Papasok sa paraiso ang mga taong binyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At anong dahilan kayo ay para hindi magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala? Na nilikha niya ang lahat ng mga bagay na pinapakinabangan ng bawat isa sa atin. Nasaan tayo para hindi magbalik loob sa Allah? Istighfar. Wallahi mga kapatid, ang sino mang matagpuan niya sa kanyang sarili ang palagian na istighfar, napakagaan sa kanya ang lahat. Napakaramdam, nararamdaman natin yan. Wallahi, I'm talking to myself. I'm not boasting it. Allah knows. Mas mahirap yung nagsasalita ka patungkol sa sarili mo at nagyayabang ka. Alam ng Allah yun. Pero alam ko sarili ko. Alam mo ang sarili mo. Minsan ako sa sarili ko, pag alam ko na nagkulang ako sa istighfar, nagkulang ako sa mga dua, nagkulang ako sa pagbasa ng Quran, nagkulang ako sa paggawa ng kabutihan, nararamdaman ko sa araw na yun, napakalaking kulang sa akin. Parang nalulumbay, nalulungkot, wala ako sa sarili. Sasabihin ko sa sarili ko, bakit ba ako ngayon ganito? Oh, ya Allah, astaghfirullah, nakalimutan ko yung mga istighfar, nakalimutan ko yung dua, nakalimutan ko ang pag-aalaala sa'yo. Bro, gusto natin mabuhay tayo sa Allah? Buhayin natin sa pamamagitan ng istighfar. Buhayin natin sa pamamagitan ng dhikr. Buhayin natin sa pamamagitan ng pag-aalaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. Sila yaong mga tao na laging nag-aalaala sa Allah ng paramihan. Udhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun. Alalahanin ninyo ako at alalahanin ko kayo at hindi ko kayo pababayaan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At magpasalamat kayo sa akin at huwag kayong magtalikuran sa anumang mga biyaya na ipinagkaloob sa inyo na hindi man lang kayo magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo mga kapatid, al-istighfar. Pang-apat, ang pang-apat ay silatur rahim. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang gusto niya na dumami ang kanyang mga biyaya mula sa Allah at pahabain ng Allah ang kanyang buhay, ay magkaroon siya ng mabuting ugnayan sa kanyang mga kamag-anak. La ilaha illallah. Kamag-anak bro, silatur rahim. Yung kamag-anak mo, pinsan mo, mga tiyuhin mo, mga kamag-anak mo na alam mo na kamag-anak ng tatay at nanay mo, makipag-ugnayan sa kanila, bigkisin ang tunay na samahan sa kanila. Maging sila ay Kristiyano na hindi mo sila mga katulad ng pananampalataya. Yung kumustahin mo sila, yung bisitahin mo sila, yung magbigay ka ng tulong sa kanila. Kung ikaw nga ang isang hayop, pag binigyan mo ng tulong, bibiyaan ka ng Allah, bibigyan ka ng Allah ng gantimpala, o makakapasok ka sa paraiso. Ano pa kaya kung tao na kapwa mo? Marahil yun ang isang dahilan para siya ay tumanggap at magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. At marahil din ito ang maging daan para sa kanya na matuklasan ang tunay na turo ng ating relihiyong Islam. Ang sinasabing tunay na pakikipag-ugnayan at kabutihan sa ating mga kamag-anak, mga kapatid. Yung bisitahin mo sila, kumustahin mo sila, mahalin mo sila, at wallahi mamahalin ka nila.
ang sino mang marunong makipag-ugnayan sa kanyang mga kamag-anak. Yung hindi ka mapili, yung hindi ka parang, ano ba tawag doon? Sa Maranao na tangatol. Ang ibig sabihin ng tangatol, yung pinipili mo lang yung kamag-anak mo. Kung sino lang yung sikat, maganda, mayaman, yun. Pag ito kamag-anak mo, pangitang itsura, wala pang kotse, wala pang pagkain, hindi mo yan kikilalanin. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, napakabait niya at maganda kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kamag-anak. At lalo na sa mga mahirap. At kung sino ang dapat nating maging close, kaibiganin, ang mga mahirap, mga kapatid. Ang mga mayayaman, sanay na yan na kumain yan sa mga 5-star hotel. Kung ikaw ay nagpapakain ng anumang magandang pagkain na malusog at maganda, imbitahin mo ang mga dukha, ang mga mahirap sa mga kamag-anak mo. Ngayon, baliktad na ngayon. Maghanda ka ng pagkain, magsilibrasyon, wedding, sinong imbitahin mo? Ang lahat ng mga baliktarin mo. Sikat, mayaman. Yung iba pa, yung mga hindi mananampalataya. Na mas nangingibabaw na mahal nila yon kaysa sa katulad nilang mga Muslim na mga kamag-anak pa nila. Nasaan ang hustisya? Saan mo nilagay? Panglima, mga kapatid, ay ang sinasabing ad-dua. Wallahi min asbab kathratur rizq ad-dua. Lagi tayong humiling sa Allah. Ya Allah, bigayaan ako. Ya Allah, bigyan ako. Nang alin? Nang anong mabuti sa akin dito sa mundo at lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Lianna ad-du'a mukhul ibadah. Pagsamba ito sa Allah. Ito ang pinakaulo ng mga pagsamba sa Allah. Gusto ng Allah lagi tayong humihiling sa Kanya. So kailangan para natilihin natin at palagian ang paghiling sa Allah. Ya Allah, bigyan mo ako ng ganito. Maari makamundong bagay, pero ya Allah, sana mabuti sa akin. Pakikinabangan ko dito at mga kapatiran at kamag-anak ko at ang buhay ko at may ugnayan ito sa Islam. Huwag ka lang humiling ng makamundong bagay na ang nakikinabang ikaw lang at walang nakikinabang na kahit sino. Mismo pamilya mo, mayaman ka na, pero hindi naging masaya ang pamilya mo dahil kuripot ka sa kanila. Wala rin. Ano yung saya ng meron sila kung ikaw rin ay hindi mapagbigay sa kanila? Diba? So, ibig sabihin, mga kapatid, ay ang dua na lagi natin dapat hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala na palagian natin ang ating mga dua. Paparamihin ang ating istighfar. Ya Allah, sana mawala na sa akin yung pagiging marites ko. Ya Allah, sana mawala na sa akin yung pagtingin ko ng haram. Ya Allah, sana ako ay mapalapit sa iyo. Ya Allah, sana ako ay makapasok sa paraiso at ang aking mga magulang. Allahumma inna nas'aluka fi'lul khairat wa talkir munkarat. Allahumma inna nas'aluka amalan ma yuqarribuhu ilayka, ma yuqarribu ila al-jannah wa na'udhu bika min al-amalin ma yuqarribu ila an-nar. Ito ang mga dua na dapat nating hilingin sa Allah. Ya Allah, palapitin ako sa iyo. Gumawa ng mga kabutihan na para mapalapit ako sa paraiso at ako rin ay maiwanan ko ang anumang mga daan patungo sa impyerno. Yan ang mga asbabu risk. Ito ang mga dahilan kung bakit ang mga risk ng Allah, ang mga biyaya ng Allah ay patuloy na ito ay ating matatamo, panatilihin ang mga limang ito. Una, magkaroon ng at-taqwallahi azza wa jal, takot sa Allah. Pangalawa ay at-tawakkulu ala Allah, magkaroon ng tunay na paninindigan at tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo ay ang paramihin ng istighfar. Magkaroon tayo ng palagian ang ating dila na namumutawi na pag-istighfar, pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, silatur rahim, pakitungo ng mabuti, bigkisin ang ating ugnayan sa ating mga kamag-anak. Panglima, mga kapatid, lalong-lalo na yung mga kamag-anak, astagfirullah, may mga kamag-anak na nagkaroon ka lang ng kunti kasalanan sa kanya, itinakwil ka na niya, hindi ka na kinakausap. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, qat'ur rahim la yadkhulul jannah. Ang sino mang pinutol niya ang ugnayan niya sa kanyang kamag-anak, hindi makakapasok sa paraiso. Wal ya'udhu billah. Panglima ay ang dua. Panalangin. Ngayon, mga kapatid, bago tayo magtapos, kukunin natin ang mga anwa o risk. Ano naman ang mga klase ng mga biyaya? Nakuha natin yung paano mga bumababa ang mga biyaya.
Kumuha tayo ang daming mga klase ng mga biyaya. Kukuha lang tayo ng mga 5 o hanggang 6 na pinaka-importante na ito ang tunay na mga klase at mga uri ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang karamihan kasi sa atin, ang akala lang nila sa sinasabi nilang biyaya ay ang, ano sinabi mo? Dollar. Because of money. Because of hubbul mal. Wa yuhibbuna al-mala hubban jamma, dahil sa pagmamahal nila sa kayamanan at perang ito. At take note, nakuha natin kanina, hindi dahil sa dami ng pera mo masaya ka. Maraming tao, maraming pera, hindi masaya. Do you agree with me, Abdullah? There are so many people around the globe, they are rich but they are not happy. They have the money. Therefore, money can't buy happiness. What can buy happiness? You don't need to buy happiness. Di ba? Hindi mo kailangan bilhin, kapatid na Rashid. Yung iba binibili. Saan sila pumupunta? Sa ermita. Yun lang daw ang sinasabi nilang happiness. Waliya'udhu billah. Ngayon, mga kapatid, anong sinasabing mga anwa o rizq? Ang ganda ng sinabi ng mga ulama rito. Awalan, ajmalu rizq as-sakinatur ruh. Ito yung pagiging kapanatagan ng kaluluwa. Wa nurul aql, at liwanag ng ating isipan. Wasihatul jasad, at ito yung kabutihan ng ating mga katawan o ang ating kalusugan. Wasifaul qalb, ang pagiging tunay na busilak ang puso. Wasalamatul fikr, at ang sinasabing magkaroon ka ng magandang pag-iisip. Ito ang pinakamalaking biyaya. Uri ng biyaya sa iyo, mga kapatid. Dahil bakit? Kung sino ang tao na magkakaroon nito, mas gusto ko yan kaysa isang pinakamayaman na walang katahimikan ng kanyang utak at kanyang isipan. Na nasa kanyang kapangyarihan. Hindi makalabas dahil siya ay pusilo ng mga tulisan. Lagi. Di ba, bro? Mayaman ka, mayor ka, hindi ka makapunta doon. Bakit? Kasi papatayin ka ng mga kalaban mo. Anong silbi ng kapangyarihan mo? Ang kapangyarihan mo ang siyang naging pahamak sa buhay mo. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung ikaw ay magkakaroon, isa sa mga uri ng biyaya ay ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon ka na may kapanatagan ng iyong kaluluwa at puso't isipan. Aging kontento ka sa lahat ng anong ipinagkaloob sa iyo ng Allah. Pangalawa ay ar-rizqul iman. Allahu Akbar. Ang biyaya sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan ka ng pananampalataya. Anong pananampalataya? Islam. Of course. Islam, bro. Ikaw na laging bumabati ko sa akin doon sa sinasabi mo na minsan magkaroon tayo ng sa kasagutan doon, hindi natin pinapatulan dahil alam natin, wasting time, hindi rin makikinig, sarado ang puso, sinisira nila ang Islam. Mga kapatid, siraan nyo man ang Islam, mananatili ito na relihiyon ng tunay na tagapaglikha at poprotektahan ito hanggang sa araw ng paghukom. Ang may kawalan, kalugian sa mga taong bumapatikos at sa mga kamusliman na hindi nila isinasabuhay ang Islam sa kanilang buhay. Alam nyo, isa sa pinakamaganda na nasabi din ni Sheikh Albani, Nasruddin Albani, at-tariqu ilal Islam tawilun walaysa al-muhim an tasil ila akhirih walakin al-muhimma an tamuta fi hadha at-tariq. Sabi niya, ang Islam, ang daan sa Islam ay malayo ito, bahaba itong paglalakbay, pero hindi ang importante ay ikaw ay makarating doon sa marating mo kung ano yung gusto mo doon sa Islam o makarating ka doon sa pinaka gusto mong marating. Ang pinaka-importante ay mamatay ka sa oras na nandoon ka sa daan patungo sa Islam. Correct, bro, wallahi. Simpleng buhay mo, mamatay ka sa Islam. Hindi na kinakailangan na makarating ka doon. Lianna laysa kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikuhu. Hindi lahat ng gusto ng tao ay makakamit niya. Kung ano lang ang pinili na gusto ng Allah na ibinigay sa iyo, natapos na ang lahat, nakalaan na ang lahat. So, sinasabi mga kapatid ay ang pangalawa ay ang ar-rizqul iman. Hindi lahat ay bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng
Biyaya ng pananampalataya. Ang daming mga Kristiyano matatalino, mayaman, nandyan ang lahat sa kanila, pero walang pananampalataya sa Allah. Ang mundong ito ibinibigay ng Allah sa mga Kristiyano, mga Hudyo, mga Muslim, pero hindi ang iman, hindi ang Islam, hindi ang pananampalataya sa tunay na nag-iisang Diyos, maliban kung sino ang mga mahal ng Allah. At kung ikaw ay napapabilang doon, ushkur rabbaka bi'annaka anta min haula'i alladhina an'ama Allahu alayhi. So bakit mga kapatid ang iman? Dahil li'anna yu'da bisahibihi ila tariqil jannah wa sa'adatun aw sa'adatu fil hayati dunya wal afiyah wal akhirah. Dahil ang sinong biyayaan ng Allah ng iman na pananampalataya sa Allah sa isang tao, ito ang daan patungo sa paraiso. At ito ang kabutihan sa kanya na napakalaking biyaya dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Dito sa mundo, ang kasiyahan, ang Islam, mga kapatid. Wallahi, ang Islam. Magkaroon ka lang na totoong Islam sa puso't isipan mo. Isagawa ang pamuhay mo ang Islam, mararamdaman mo ang tunay na tamis ng pananampalataya. At yan ay garantiya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung tayo mga Muslim na nagrereklamo, hindi mapakali, kulang ang lahat, dahil kulang ang pagsamba mo sa Allah. There is something wrong in your faith. There is something wrong in your connection to Allah subhanahu wa ta'ala. Eslih anfusaka. Gawin mong mabuti ang iyong kabutihan para sa sarili mo. Pangatlo, mga kapatid, ay ang sinasabing ar-risku bil-ilm wal-fiqh wal-hikmah. Allahu Akbar. Ang biyayaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman sa Islam at pag-unawa sa Islam at magkaroon ng dunong na tunay sa tama at sa mali. Dahil hindi lahat nga ibinibigay ito ng Allah sa kahit sino. Pinipili. So ibig sabihin, kung ikaw ay binyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sinasabing ganyan na kaalaman na yan, bro, napakalaking uri na biyaya yan sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pang-apat, mga kapatid, ay ang sinasabing ar-rizqul mal wa zawjatun salihah. Ang biyayaan ka ng Allah ng kayamanan. Dahil ang kayamanan, mga kapatid, huwag tayo focus, ito lang yung biyaya ng Allah. Isa lang ito sa mga parte ng mga kabutihan na biyaya sa iyo ng Allah. Isang aspeto lang yan. Magkaroon ka ng kayamanan at magkaroon ka ng mabuting asawa na matulungin at lagi nagpapasalamat sa Allah, matulungin sa iyo, nauunawaan ka at may takot sa Allah. Subhanallah. Sino yun? Sabi ng hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu salihah khairun min alfi rajul. Ang magkaroon ng isang babae na tunay na matakutin sa Allah at masunurin sa kanyang asawa ay mas mabuti pa kaysa sa 1,000 mga kalalakihan. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Ang dunyang ito ay mayroong itong pagpapahinga na kabutihan na maganda, at ang walang kabutihan na nagpapahinga ang isang tao na mabuti ang kanyang pamumuhay dito sa mundo ay magkaroon ka ng babaeng salihah. Asawa na masunurin sa iyo, nakikinig sa iyo, may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Manmanan ninyo, lahat kayo na may mga asawa. Pag nag-aaway kayo ng asawa mo, wallahi walang katahimikan ng buhay nyo. Imperno. Totoo yan. Pag ikaw ay maganda ang ugnayan mo sa asawa mo, may makain kayo o wala, ano ang gawin mo, okay lang sa kanya, naiintindihan niya, hindi kayo nagbabangayan, hindi kayo nag-aaway, nagkakaroon kayo ng pag-uunawaan. Napakaganda ng pamumuhay ng mag-asawa. Maski walang pagkain sa bahay, may kasiyahan at katahimikan. Bakit? Dahil nandoon ang pag-uunawa ng bawat isa sa kanila. At panglima, mga kapatid, at dito tayo magtatapos, ay ang sinasabing pagkaroon ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dhurriyatun salihah. Biyayaan ka ng Allah ng mga angkan, mga anak, mga apo, na mga mabubuting tao. Bakit? Dahil kung biyayaan ka ng Allah ng mga masamang mga tao, na mga apo o kamag-anak o mga anak mo, salut sila sa lipunan at pabigat sa lipunan. At baliktarin mo, kung magkaroon ka ng mga anak, ng mga scholar, mga ulama, ng mga mabubuting tao, sila ay mabuti sa iyo, sa iyong libingan, lalo na sa araw ng paghukom, at mabuti sila sa lipunan. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiba halalan fi hadal haya. Ya Allah, pagkaroonan kami ng tunay ng mga biyayang ito, at ang mga uri ng mga biyayang ito
At sinabi dito ng isa sa mga pantas ay ang rizqu mahabbatun nasu ilaik. Pang-anim ay ang magkaroon ka ng, inshallah kukunin natin dahil alam ko gutom na kayo, nangangamoy na yung pagkain ninyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.